Good morning and a blessed Sunday to everyone. Ininyahan ko po ang lahat na tumayo as we pray and put ourselves in the presence of God. Manalangin po tayo. Father God, our Savior, our great provider, our God who never fails. Sa umagang ito, Panginoon, ay kami ay nagtipon-tipon, Panginoon, to celebrate your goodness in our lives, Father God. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity, Panginoon, na kami ay nagkasama-sama sa umagang ito to praise and worship you, Father God. We are here this morning, Father God, with a heart full of gratitude, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, there are many reasons why we are here, Father God, why we are very thankful, Father God. Alam po namin, Panginoon, marami po kaming pagkukulang, Father God, but despite of these weaknesses, Father God, nandyan ka pa din upang tugunan ang aming mga pangangailangan, Father God, at gabayan kami sa aming araw-araw sa aming buhay, Father God. Thank God for always being there in our lives, Father God. And as we start our service this morning, Father God, sa pag-aral namin sa iyong mga salita, Father God, we pray, Father God, to guide us and give us wisdom, Father God, especially, Father God, sa mag-deliver ng iyong mga salita sa umagang ito, Father God. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, na maintindihan namin, Father God, ang iyong mga salita at pag-aaral sa umagang ito, Father God. Let everyone in this place, Father God, be blessed in your words, Father God. At ang iyong mga salita, Father God, ito ay maging inspirasyon namin, Panginoon, at magsilbing kalakasan at gabay namin sa araw-araw ng aming buhay, Father God. And as we continue our journey in this world, Father God, ito ang aming hiling at dasal. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sino ba ang nakakaalam ng, or masabi ba natin na meron bang perfect love dito sa mundo? Maraming imperfect. Pero ang love ni Lord ay perfect. So, talagang karapat-dapat ang ating Panginoon, purihin at sambahin natin ang Panginoon. You are at home in my heart. You are at home in my heart. 'Cause you love me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me completely. It's your love in my heart, running over every day of my life. I draw closer, such a perfect love, oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Ooh, no matter what I go through, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful, and you
my heart run over every day of my life. Closer, such a perfect love, such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Ooh, no matter what, no matter what I go through, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful, and you are able. It's your love in my heart over every day of my life. Closer, such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Every part of my heart is open. Make your home in my heart. I'm such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya dahil sa pag-ibig ng Panginoon, kaya tayo naririto. Kaya tayo yung makakasayaw, makakaawit, at talagang biyaya talaga ng Panginoon. So let's celebrate and worship the Lord. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free.
Never before, never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Minsan pa nga po, never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Let's sing. We're jumping, shouting, dancing, spinning. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning. Come on! There is freedom. Sabay-sabay tayo! Kahit anong klaseng sayaw sa Panginoon! We're jumping! We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning. Minsan pa, we're jumping. We're jumping, shouting, dancing, spinning. You are worthy, Lord. Freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Wait po. Wait. Ano? Kanina ginawa kasi namin to. So, nag-dance kami. Kahit chorus lang. Let's try. Ang sabi doon, because of you, I can dance. Kahit ano, basta dancing. Then, because of you, I lift my hands. Taas-taas kamay. Because of you, I can sing. I am free. So, yun lang. So, let's do it. Chorus. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance.
O God, sa amin. Kaya kami, O God, nakakasayaw, kami nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. At talagang wala kaming ibang maisasabi, kundi salamat, Panginoon. Dakilang yung pag-ibig sa amin, O God. Wala talagang maiko-compare. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sambahin ka namin ng sa Espiritu at katotohanan. At yung love na binibigay sa atin ng Panginoon, ayun din ang love na sinishare natin. Kaya let's enjoy yung love ng Panginoon sa pamagitan ng awitin. So let's declare, take my heart, Lord. Take my life, Lord, for it is yours, O God. Thank you, Lord. We thank you, Lord.
Kaya salamat, Panginoon, nang iyong pag-iibig ay hindi nagmamali. Your love never fails, never gives up, never runs out. Kaya Panginoon, patuloy kami, Panginoong, susunod sa iyo. Dahil wala kaming ibang masasandalan, wala kaming ibang mapupuntahan, kundi, Panginoon, ang pag-iibig mo, Diyos. Higher than the
Panginoon, sa iyong pag-ibig. Hindi nagbabago, Panginoon. Kaya, O God, patuloy kaming magpupuri, sasamba sa iyo, Panginoon, at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya wala kang katulad, O Diyos. Kahit, Panginoon, we fail, but you never fail, O God. Salamat, Panginoon, dahil ang Diyos namin ay Diyos na tapat. Ang Diyos ay mabuti. Kaya, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng luwalhati. Sa iyong pangalan namin, Panginoong Yesus, ang lahat ay pumalakpak sa ating Panginoon. Amen! Amen! Karapat-dapat kami, Panginoon, ng pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Amen! 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 Makakapo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Morning po ulit sa bawat isa. So, bago po tayo mag-pray at magbigay sa ating tithes and offering, let us reflect on this verse na hinanap ko ngayong araw. So, nakalagay dito sa Proverbs 11, verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Parang, pag pinag-isipan po talaga natin, parang, magkasalungat yung dalawa. Pag magbibigay ako, paano ako, lalago, di ba? Parang, ang weird din isipin, kasi may mawawala sa'yo, pero parang madadagdagan ka pa. Paano yun? Parang, ganun talaga ang buhay Kristiyano. Yung sa mundo, hindi sila makapaniwala na naniniwala tayo ng ganito. Pero, marami naman tayong stories, bawat isa, na nagpa-prove na totoong-totoo yun. Na the more generous we are, binabless tayo ni Lord dahil doon. At napapansin niyo ba, ayun nga, sa mga nakaraang buwan, na re-repaint na ang ating mga walls. Kung nakapunta na kayo sa taas, dinarenovate na din yon. Maganda na rin doon. Tapos, ayun, syempre, noong January pa, yung aircon. Magkakaroon ng EG retreat next week. Tapos parang nare-realize ko lang din, ito ata yung first na EG natin na may aircon tayo. No? So, yun po. Blessing po yun kasi all that is thanks sa ating pagbibigay ng ating tithes, ng offerings at kung ano man. At syempre, hindi yun posible kung wala ang Diyos na nagpo-provide para sa atin. So, share ko lang din, meron po akong fundraiser na ginagawa. So, nagbabenta po ako ng mga shirt, ganon. Nag-fundraise po ako. So, dahil fundraising yon, may kailangan akong goal. Parang nasa isip ko na, Lord, may kailangan kasi akong tamaan na goal eh. Hindi muna ako magbibigay. Naging ganon ang parang naging mindset ko pagdating doon. Tapos pinarealize sa akin ni Lord, ako nagbibigay sa'yo. Bakit sa'yo lang? Parang ganon. Kasi nasa isip ko, may goal kasi, kailangan ganito karaming pera. Dapat. So, nung December na yon, nung nasa More tayo, doon ako nag-decide na, okay, sige Lord, yung 10% ng na-raise ko, ibibigay ko sa araw na yon. Ang nangyari nun, minessage ako ni Auntie Esther, yung kumanta po kanina. Minessage niya ako, Lee, ilang t-shirts meron ka? Marami siyang binili sa akin. So, hindi ko naman po sinasabi na ganun lagi ka straightforward magbigay si Lord.
maraming paraan para magbigay at mag-bless si Lord sa atin, sa bawat isa. Pero kabilang na din yon. So yan, tayo po manalangin. Lord, salamat Lord sa pagkakataon ito. Lord, salamat Lord sa pagkakataong ito na nandito kami sa church upang makapagsimba at purihin kayo ngayon. Lord, salamat Lord sa lahat po na nakikita namin, lahat po Lord na meron kami na wala po ito lahat Lord, na hindi po namin makikita, makakamtan ito Lord kung wala kayo. I pray God sa ang aming ibibigay, maging thanksgiving namin ito sa nakaraang buwan, sa nakaraang linggo, o kung kailan man o Lord. Lord, salamat Lord sa binigay niyong health at strength sa amin, O Lord. I pray, God, na ang aming tithes at offering ay magagamit ito, Lord, in many ways, O Lord, upang makapag-bless pa sa marami pang tao. At maging responsible po kami lahat, O Lord, sa aming pag-aano. Maging good stewards po kami, Lord, hindi lang sa aming pera, kundi rin po sa oras namin, binibigay niyo po sa amin, at sa mensahe po, napapakinggan po namin lahat mamaya. I pray, God, marami po kami matutunan at makapakinig sa inyong salita. Lahat po, Lord, ng ginagawa namin ay para sa inyo lamang. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Good morning. Ayan, pakibati po inyong katabi. Good morning sa inyong lahat, pangingitian. Dito po sa side na to, may nakita ako mga mga hindi niyo naman first time, second time. Sa likod nila mga hindi naman. Ayan, so welcome back sa inyo. Okay, so anong araw ngayon? Sunday. Anong tinatalakay natin? Halo! Yan. Before that, ay mag-announce po muna tayo. Konting announcement lang po. Sa Tuesday hanggang Friday ay PGL number 23 na po. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon. Meron tayong 6 na candidates. 5 ba? 5? Kanina 4 ang sabi ko ngayon. Ayan. Ano ba? Pakitaas nga po ang kamay ng candidate po. Sa PGL. Yun, meron tayong isa, okay. Yung iba, nasan ba? Alam nyo bang candidate kayo? Ayan, so, meron po tayong 5 na candidates at meron po tayong 11 na team. 11 ba? 12? 11. Kasama ba si Pastor Nina nun? Ayan, so 11 na team members. Nako, ang PGL po ay isa po yan sa pinaka masasabi nating engrande na pagpapala po ni Lord sa church po natin. Bakit? Yung mga nakaranas na po yung magkikwento sa inyo. No? Kaya po yung mga hindi pa po nakapag-PGL sa bandang November, ay open na po ulit yon kasi tayo po ang mag-host po doon, ang church po natin. At tayo po dapat yung pinakamaraming candidates na ipapadala. At tayo din po dapat ang pinakamaraming magti-team member. Sino bang hindi pa nakapag-team member? Taas kamay. Oh, nako, mag-team member ka. Ha? Ayan. So, masaya po yun kasi marami pong natatanggap tayong pagpapala. Spiritually, at the same time, marami pong gift na natatanggap. Kahit po nakakapagod yun, kaya pag-pray niyo po yung mga team members kasi po kami doon, magbubuhos po kami doon ng service na nakakapagod talaga. Pero i-bless po kami ni Lord at i-bless po ni Lord yung lahat ng mga candidates po natin. Pangalawa na
announcement ay Experiencing God, a retreat, number 35 na ng church natin. Okay? So, kailan po ito? April 26 to 27. So, the Saturday after the next Saturday, ay magkakaroon po tayo ng Experiencing God, a retreat. So, ito naman po ay, para po sa mga bago natin, na bagong members at hindi pa po nakapag-experiencing God, no? EG. So, ano po yan? Open po ito, actually. So, meron na tayong ilang candidates? 9. Yan. May 9 na candidates na, ano na po yun? Kumbaga, okay na po yun. Hindi yun po konti. Okay? Marami na po yun. Kasi sa IGM nga, kung saan natin nakita po itong experiencing God, kahit isa lang, tinutuloy nila yung EG nila. No? So sa atin, 9 na po ito. So ipag-pray nyo po yung mga candidates at ipag-pray nyo po yung mga team members na naghahanda po. Especially yung mga first time na magli-lecture po doon. No? So, yun po. And then, Siyempre po, tuloy pa rin ang CTTM Teachers Camp sa Thailand sa May 10 to 12. So meron po tayong 2 attendee po doon. Pag-pray niyo po sila kasi nagre-raise sila ng fund. Okay? Amen ba? Amen. And then, ano pa ba? Ayan. Sa Friday, di ba, Holy Week sa susunod po na linggo, di ba? Sa Friday, meron pong gawain dito sa church. Habang kami ay nasa PGL, meron pong tinatawag na Lectio Divina. Okay? Sino po yung naka-attend na ng Lectio Divina ng mga ginagawa po dito? Parang once or twice na. O, sa inyo, meron din doon. Lectio Divina. Okay. So, yung mga hindi pa po naka-attend dyan, or maganda pong attendan ninyo yan, no? Kasi maganda pong experience ito. Okay? Mag-Lectio Divina po kayo. May mangunguna po dito. Alam ko, on D5 ang mangunguna. In support po ng mga hindi po mag-PGL, no? Na mga youth, no? Maganda po ito kasi talagang magfo-focus po sa scriptures at magfo-focus po sa ginawa ng Panginoon doon sa krus, no? Dahil yan ay Good Friday. So kung ang iba ay meron silang ginagawa sa pagse-celebrate nito, tayo naman po ay meron po tayong gagawing celebration, no? Lectio Divina. And then ito po, huwag niyo kakalimutan. Sa Sunday, next Sunday, meron po tayong sunrise service. Siyempre, pag sunrise, madaling araw, 5:30 a.m., isang service lang po tayo sa Sunday. Huwag po kayong malilito. Baka dumating kayo ng alas 7, patapos na yon. Baka lalo kayong tahimik na dito kasi pag alas 10 kayo dumating. So, isang service lang po. Pakibalita ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na yan po yung ating sunrise service. At syempre, sa next Sunday din ay meron silang youth fellowship. Ang tinatalakay po sa fellowships po ngayon ay the fruit of the Spirit. So, patience na po ang kanilang topic. So, abangan po natin yan. And syempre, mamaya, merong Taguig for Jesus movement na youth gathering po yan. So, may mga 6 po na dadalo po dito sa atin. Yan ay 3 to 8 p.m. So, mahaba po yan. So, may mga atin po dito. At maganda po yun kasi body ministry po yun. Kumbaga, hindi lang pang church natin, pang Taguig naman siya. So, yan po yung ating mga activities ngayong araw na ito. Ngayong linggo na ito. Okay. So, dako na po tayo sa ating preaching. Okay. Siguro naman sa ulo niya na, no? Ano yung H sa Halo? Walang tinginan. Ano H? Holiness. A? L? N? O? Obedience. Okay? At napapansin nyo na, dala-dalawang Sunday ang kada isang letra po. No? So ngayon po, ay pagpapatuloy natin part 2 na ng love. No? Nung nakaraang Sunday ay pinisa po ni Pastor Nina yung tungkol sa love at ngayon naman ay love din. No? Bakit kaya dala-dalawa, no? Pwede namang isa na lang, di ba? Pwede nga isahan lang tong Halo, di ba? Bakit kaya? Kasi talagang gusto nating mailinya talaga tayo sa totoong discipleship, yung totoong pagbabago ng buhay, no? Hindi lang yung panlabas na nakikita, kasama na po yung panloob natin, no? Kaya inuulit-ulit po talaga. At saka hinihimay-himay
Yung mga detalye po, no, ng patungkol po sa holiness, accountability, sa pagmamahal, tsaka sa obedience. So ang title po ng message po natin ngayon ay Loving God and Loving Others. Okay? So ang passage po natin ay Matthew chapter 22 verses 36 to 40. So ito po ang sabi dito. Si Jesus ay, nung ginagawa niya ng ministry niya, sinusundan na siya ng mga tao. They follow Him. Sinusundan siya. Hindi pa sinusunod, okay? Sinusundan pa lang. They follow Him kahit saan siya pumunta. Sinusundan siya ng kahit sino mga tao na na-attract doon sa ginagawa niya. Okay? Kaya ka, come and see. Yan, di ba? Tingnan niyo itong mensahe na ito. Yan ang ginagawa ni Jesus. At halo-halo yung mga tao na sumusunod sa Kanya, no? Yung sumusunod sa Kanya. Yung iba doon, talagang gustong makilala pa si Jesus. Yung iba doon, gusto talagang subukin si Jesus kung totoo ba talaga siya na nagtuturo ng tama at ng katotohanan. Yung iba doon, talagang gusto siyang ibagsak lang. Okay? So yung mga Pharisees, gusto siyang subukan. Kasi hindi sila naniniwala na dumating na ang Messiah. Hindi sila naniniwala na si Jesus na yon. Actually, wala pa talagang nakakaalam na si Jesus yon. Nung nagsisimula si Jesus, no? Si John the Baptist pa lang, in-announce na yon at maraming nakarinig noon, pero hindi sila naniniwala. At ito po yung tanong ng mga Pharisees kay Jesus nung tinetest siya kung may alam na siya sa kautusan. So, sabi dito sa 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Yan, parang sa atin ngayon, no? Pagalingan ba sa sa law ngayon? Pagalingan sa maraming alam sa law. So dito, tinanong siya, Teacher, Guro, ano ba ang pinakamahalaga o pinaka-importante na kautusan sa law? Okay? So ang tinutukoy po dito, yung Old Testament na law. Okay? Ang sabi ni Jesus, ito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And then verse 39, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Yun po ang sagot ni Jesus. Manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapala, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa inyong pagsama, Panginoon, sa amin, sa aming pag-gather, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Lord, dahil Ikaw ang naghahanda ng aming mga puso, Panginoon, para kami ay makinig, Panginoon. Pero ang una namin ginawa ay nagpuri, Panginoon, sa inyo at sumamba. At dalangin namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, na Ikaw din ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magpaunawa, Panginoon, sa amin ng mas malinaw ng iyong mga salita, Panginoon. At talagang maintindihan namin kung ano, Lord, yung pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa mga tao, Panginoon. Gamitin niyo lang, Panginoon, ang inyong lingkod na maging mas malinaw, Lord, ang dating, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At pagpalain mo kami, Lord, at matuto kami sa mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yung tagpong ito, ang kausap niya ay mga Pharisees, tinetest siya, no, kung may alam siya. Si Jesus, alam niya eh. Pero, yung mga Pharisees, nag-aabang sila kung anong sagot ni Jesus. Kasi, naghanap ka sila, magkakamali si Jesus. Kasi pag sumagot si Jesus ng, kunwari, huwag ka papatay, yun ang pinakamahalaga. Nagkamali na kagad siya, di ba? So, itong sagot niya. Love God with all your heart, soul, and mind. Pangalawa, love your neighbor as yourself. So, ang dalawang utos po na ito, ang foundation ng buhay ng mga tao, ang buhay natin bilang Kristiyano. Love God above all and love others as you love yourself. Okay? Kaya yung huwag ka papatay, igalang mo magulang mo, huwag kang magnanakaw, pagmamahal yun sa iba eh. Pagmamahal sa Diyos yun. Diba? So, yun po yung mahalaga o ayun po yung sagot po ni Jesus. Ang tingin kasi ng mga Pariseo ay mahigpit na pagsunod sa law
ang kasiguruhan o ang pinakamahalaga sa pananampalataya ng isang tao. May punto naman sila, di ba? Pero ang namimiss nila ay yung totoong sentro ng lahat ng utos ng Diyos. Walang iba kundi ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya si Jesus, itinuwid sila. Itinuwid yung kanilang maling pananaw doon. At ganoon din tayo, no? Yung mga Pharisees kasi ganoon eh. Sundin natin to kasi ito yung tama. Ganon sila. Sa atin, maaari din tayo mahulog sa ganyan, di ba? Mag-church tayo. Kasi yun ang tama. Di ba? Yun ang sabi ng magulang mo. Magpakabait ka kasi yun ang tama. Yun ang sabi ng ang utos sa atin. To the point na, ang nangyayari, pag nakakita ka ng hindi sumusunod sa Diyos, nagagalit ka sa kanila. Ganon siya. So, walang pagmamahal, di ba? Tapos, out of fear, yung paggawa natin, instead of out of love, ang pwedeng mangyari. So, di ba? Pwede tayong mahulog sa ganyan, no? Pwede tayong maging mahulog sa pagiging pariseyo, na hypocrite, di ba? Kasi, panglabas lang lahat ang tutuparin natin. Pero, hindi out of love. So, tignan po natin, meron pong 3 klase ng Christians. Illustration po ito, ha. May 3 klase daw po ng Christian sa church, na unang-una, the complying Christian. Ano itong complying Christian? The complying Christian follows God's commands but without deep love. Ito, sumusunod naman. Pero, hindi malalim yung pagmamahal. Hindi galing sa pagmamahal o pag-ibig ang kanyang pagsunod, no? Sabi sa Mark 7:6, these people honor me with their lips, ang tinutukoy na ay yung mga hypocrites, but their hearts are far from me. Pwede pala yun, no? Nagsasalita ka, pero iba yung nasa puso. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huh? Kung asawa mo yan, nagsasalita sa puso yan, di ba? Tama ba? Okay. Pero hindi natin alam. Si Lord lang ang nakakaalam, no? Kasi, si Lord naman talaga ang pinupuri natin, no? Ito yung mga Kristiyano, yung complying Christian, ito yung mga Kristiyanong hindi mapagmahal sa Diyos o hindi pagmamahal sa Diyos ang motivation. Di ba? Yung pagiging self-righteous lang ang mahalaga sa kanila. May bigay ako ng example sa inyo. Kasi pagka hindi pagmamahal ang pinanggagalingan o ang simula nito, pwede kang maging selective sa pagsunod eh. Tama? Selective lang. Kunyari, itong sabi ni Lord, ito lang susundin ko. Ito, parang mahirap to. Ayoko to. Mahirap tong gawin eh. Di ba? Ito lang. Namimili ka lang. Hindi lahat. So, hindi siya out of love. Kasi pag love, lahat eh. Di ba? Ano pa? Pag mahirap na, ayaw mo na gawin. Ano ba yung mga mahihirap na pinapagawa ni Lord sa atin? Mag-mission. Mag-evangelize. Di ba, no? Naku, noong Sunday, wala kami pong kotse kasi usually pupunta kami sa Acacia, magkukotse kami. Wala kaming kotse kasi dala ni Leia, no? So, doon lang kami. So, e-bike yung gamit namin ni Lee. Pumunta kami doon. Ang bagal. Diba? Mga 30 lang yata yung takbo nung e-bike. Maganon siya. Tapos, pagdating doon, mainit, di ba? Pagdating doon, meron na kaming fan, yung hawak-hawak na fan na ganyan. Parang hindi tumatalab, Sobrang init po talaga, no? Matindi po ito. Sina Amiel, saka si Myra. May dala-dala pa silang mga pagkain na niluto po ng kitchen natin, no? Dala-dala nila doon. Tapos sila pa yung magtuturo ng mga bata. Sila pa yung magpapaawit. Sila yung ganun. So, kung hindi po pagmamahal, di ba? Kung hindi pagmamahal ang pwede namang i-cancel na lang natin. Pagka malamig na lang, di ba? Pwedeng ganun, ano? Ano pa? Ito yung mga pwede nating marinig, no, kapag complying Christian. Okay lang na sumisimba, pero wag na lang ang ministry.
Kasi nagsisimba naman na nagsi-church naman na di ba? Pwede na yon, di ba? Complying lang, no? Sabi kasi ng nanay ko attend daw ako Di ba? Sabi kasi ng, mag-ministry daw O ito pa, okay na, mag-D-group na lang kami. Mag-D-group na lang ako. Wag na lang mag-evangelize, pwede ba? Kasi mahina ako pakipag-usap sa mga tao Di ba? Complying lang. Yung gusto lang, yun ang gustong gawin. Pero yung pag mahirap na, pag out of your comfort zone na, ayaw mo na gawin. Comply, parang hindi pa rin complying, di ba? Alam niyo po ba, natutunan ko po yan ng maaga sa buhay. Lumaki po ako sa Sunday school. Lumaki sa isang Christian family. Pero complying lang, di ba? For the sake of parents ko kasi, buong pamilya kasi namin nagsi-church. Pagdating ko po ng college, may nakadiscover na Christian ako. Kasi siya, unang-una pa lang, simula pa lang ng classes, alam ko na, napaka-vocal niya na siya ay Christian. Kasi binabanggit talaga niya Tapos, nung nalaman niya na Christian ako, sinita ako niya, sabi niya, ano ka ba, Norden? Sabi niya, Christian ka pala? Ba't di ka nagsasabi? Christian ka pala, ba't di ko mahalata? Di ba, no? Ang sakit po nun sa laking, di ba? Christian family, di ba? Sakit nun. Pero yun ang totoo Di ba? Yun ang totoo sa akin. Oo nga, no? Complying Christian lang pala ako, no? For the sake na masabing nagsisimba. Pero I'm not vocal about it. Dapat kasi nababanggit. Dapat nga nare-reflect yan, di ba? Nakikita. Ang Kristiyano, ganun dapat, nagliliwanag ka Nagiging asin at ilaw ka di ba? Ganun. So, maaga ko pong natutunan yan. At since then, hindi na pwedeng, hindi na mararamdaman. Dapat mararamdaman po yan, no? So, pangalawa po, na Christian, ay complaining Christian. Ano yung kanina? Complying Christian. Ngayon naman, ay complaining Christian. Complaining Christian serves God, but with a grudging heart. Nagsiserve, pero nagre-reklamo. Nako. Sa Bible, meron niyang si Martha, di ba? Nako po. Nagsiserve naman siya kay Jesus. Pero inireklamo niya yung kapatid niya, Lord, bakit naman pinahayaan mong nakaupo lang yung kapatid ko dyan sa paanan mo? Ako ginagawa ko to para sa iyo lahat Diba? Nagluluto ako, pinapasarap ko to para i-serve sa iyo. Hirap na hirap ako, hindi mo man lang pinapatulong sa akin. Ang tawag dyan ay complaining Christian. No? Pagmamahal ba kay Jesus ang paglilingkod ni Martha o pagmamagaling? Pagmamagaling, di ba? Ba't siya ganun? Dapat ganito siya no? Nagmamagaling yun, no? Nagsiserve pero nagrereklamo. May mga binubulong, no, na negative o kung ano-ano pa, no? Bakit ang dami kong ginagawa para kay Lord? Bakit yung iba konti? Di ba? Ba't puro ako? Ano ba yan? Bat. Nagiging, may bat. Nagiging Batman now. Ba't ako? Okay. Meron pa akong narinig ngayon, sa totoo lang Lord, ginagawa ko naman ng lahat para sa iyo, pero bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Narinig nyo rin ba yan? O nasasabi nyo ba yan from time to time? Kayo ba ay complaining Christian din? Isa yan, no? Ako, mas maganda ng maging vulnerable and honest po tayo sa ating sarili sa Panginoon. No? Pag tayo yan, aminin natin. No? Kasi doon lang tayo matututo. Pangatlo, at yung panghuli na klase po ng Christian, the committed Christian. Palakpakan natin ang Panginoon. May committed Christian. Ano ba ito? Committed Christian serves with love, knowing the true love for God is expressed in joyful obedience. Okay? Sabi kasi sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Ito yung serve lang ng serve. Hindi nagre-reklamo. Sila yung mga imposibleng bagay na sa iba, sila gumagawa pa ng paraan at hindi humihinto hanggang hindi na-achieve. Sila yung mga silent heroes. Nasa backstage lang gumagawa.
Pero tuloy-tuloy nilang ginagawa yun. Okay? I hope and pray na hindi tayo mahulog sa complying Christians or sa complaining Christian, kundi tayong lahat ay maging committed Christian. Sabihin mo sa katabi mo, committed Christian ka. Kaya declare natin, committed Christian ka. Okay? Merong hindi nakipag-usap. Isa pa. Gusto ko lahat kayo. Tinitingnan ko kayo. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, I am a committed Christian. Amen. Magandang dinideclare niyo po yun eh. Sabi nga, fake it until you make it. Sabihin niyo lang, gawin niyo lang ang gawin. Okay? Maniwala po tayo dyan. Kasi yan po ang kalooban ng Panginoon. No? We intentionally talagang magiging committed Christian po tayo. Okay. Ang background po ng verse po na binasa natin kanina, sa Old Testament, ito po ang background niya. Ito po yung pinanggalingan ni Jesus, no? Kung bakit niya sinabing love God and love others. Sa Deuteronomy 6:4-5, Moses calls their attention of their commitment before God, yung Israel, no? He reminded them of God's unfailing work and love towards them. God's covenant has been realized at this time. Dahil matagal na silang sumusunod sa Diyos, pinapatnubayan sila ng Diyos, iniligtas sila doon sa Egypt, okay? Bumukas ang Red Sea para makadaan sila, so naging malaya sila doon. Tapos, pinangako sa kanila yung lupang pangako. So habang papunta sila doon, ibinigay sa kanila yung kautusan. At ito po, sa Deuteronomy, ito po yung paalala lagi ni Moses sa bayang Israel. Ito po yung sabi dito, sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord, our God is one, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength. Paulit-ulit itong binabasa. So, yung hear, okay? Kaya po ang tawag nila dito ay, Shema. Sabihin nyo, Shema? Yung Shema, ito yung word na hear, okay? Paulit-ulit po itong nire-recite at hanggang ngayon, pag may synagogue po, kasi sa Makati merong synagogue itong lagi nilang sinasabi. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Lord is one. Tapos, sasabihin niya na doon yung love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and then, yun na, sasabihin niya po lahat na yun. So yung Shema, ito po yung Hebrew word na hear. Shema means to really pay attention. Hear, sabihin, attention ka. Shema means to act on a request. Okay? Gawin mo, makinig ka, gawin mo to. Shema means to obey God's commandments. Okay? Yun po yung Shema na tinatawag. So when a person is praying po sa kanila, he begin the word Shema with the phrase, God, faithful King. The word Shema was repeated 248 times. Bakit daw? Kasi they believe there are 248 parts of the human body. Ano sabihin? Buong katauhan nila, lahat ng parts nila, dapat ginagawa yung love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Talagang paulit-ulit. Meron pa silang ginagawa dito. Ang gagawin pa nga nila, para makakonsentrate sila, tatakpan nila yung mata nila habang nire-recite ang Shema. Para makafocus talaga. Para makuha talaga nila yon. Ganun ang ginagawa nila dito sa Deuteronomy. So, babalikan po natin. Ano ang pinakamahalaga sa kautusan? Sabi ni Jesus, love the Lord your God and love others as yourself. Ganun sila makafocus. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Jesus na ito ang pinakamahalaga. Love God and love others. So, tingnan na po natin. Ano yung point po ngayon? Number 1, loving God is a command. Okay, wag po natin kakalimutan. Hindi option yan. It's a command sa atin. Love God. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. May strength pa nga yan, di ba? Yung
Alam na po natin yung agape, di ba? Ang agape ay noun ng unconditional love. Okay? Meron pong verb yan. Okay? Yung agapao. Sabihin nyo agapao. Yan yung verb, action word, no? The Greek word agapao, verb form of agape, the commitment of devotion that is directed by the will and can be commanded as a duty. Kasi, ang love ay hindi yan feelings. Ito ay action word. Kaya po, pag binababasa ninyo yung for God so loved, ang ibig sabihin po nun, for God so agapao the world. Ginawa yung pagmamahal. Unconditional love. Hindi siya sinasabi lang. To agapao someone means to actively, deliberately love Him in a way that is selfless, sacrificial, and unconditional. Agapao is not just a feeling, it's a choice. A doing. Agapao is a laying down my life even if you don't deserve it kind of love. Okay? Yan po ang agapao. Yan po ang unconditional love. At yan po ay ginawa ng Diyos sa atin. At yan din po ang gustong ipagawa po sa atin ng Panginoon. 1 John 4:19, we love, we agapao because He first agapao, loved us. Matthew 22:37, you shall love, you shall agapao the Lord your God. Ibig sabihin, talagang gagawin at unconditional dapat ang pagmamahal. Ganyan po ang inutos sa atin ng Panginoon, to love God. Kaya hindi dapat parang waiter ang Diyos sa atin. Alam niyo yung waiter, Lord, pwede bang bigyan mo ako nito? Lord, pwede bang gawin mo to sa akin? Ginagawa nating waiter ba si Lord? Dapat hindi po ganyan ha. Parang genie, wala namang genie. Ayokong gamitin yan. Waiter na, pwede bang bigyan mo kami ng tubig, o serve mo na yung pagkain. Dapat hindi po ganyan ang turing natin sa Panginoon. Hindi dapat ganyan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Na parang waiter siya, no? Na siya magsiserve sa atin. O kaya parang spare tire, alam niyo yun? Yung gamit ka lang ng gamit ng kotse mo, tapos na-flatan ka, saka mo lang maalala may spare tire ka pala. Saka mo lang gagamitin. Sana po hindi tayo ganyan, no? Kapag may problema ka lang, saka mo naalala ang Diyos. Hindi yun pagmamahal sa Diyos. Ibigin natin ang Diyos, hindi kung dahil may kailangan tayo sa Kanya, kundi nais nating makipag-ugnayan sa Diyos natin, sa may likha sa atin, sa tagapagligtas natin. At hindi lang natin minamahal ang Diyos during our worship service. Dapat buong buhay, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Paano daw natin mamahalin? Loving God through our undivided loyalty. Ito yung being faithful to God no matter what the cost. Ito yung nire-reject natin yung idolatry para maging loyal sa Panginoon. Si Lord ayaw talaga yung idolatry, no? Paulit-ulit yan sa Biblia, no? Ngayon, may modern na idolatry na. Alam na natin yan, no? Ano yung mga bagay na mas pinapahalagahan natin sa Diyos kesa sa Diyos? Trabaho? Mas mahalaga ba yan kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos? Pamilya? Ano ang inuuna natin? Kung ano yung inuuna natin kaysa sa Diyos, mas pinapahalaga natin yun. Ano yung mga idolatry natin ngayon sa panahon natin ngayon? Asawa? Anak? Ina-idolize natin, di ba? Hindi lang yung mga cellphone, di ba? Yung sarili nating kapakanan, pag yan ang inuna natin, at hindi natin inuuna ang Panginoon. Paano ba talaga inuuna? Yan, loyalty nga. Pangalawa, loving God involves aspects of human beings. Okay? Dapat, walang iba tayong master, no? At
buong buhay natin ay kasama. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, soul, hindi lang lips. Nag-worship tayo dito, pero dapat kasama yung puso. Nako, kanina nag-body worship ba kayo? Nakakatulong din po yung physically, di ba? Sino na sa inyo yung nahihirapan, yung 50 na kayo, parang humihigpit na yung mga wala pang 50, humihigpit na. Kanina nabanggit ko si Maricar. Banggitin ko daw si Lisel din. Sino pa? Lahat sila nasa kitchen. Diba? Sumasakit na yung mga kasukasuan, di ba? Ayan, pag nagbabody worship kayo, kasama sa yung physical, no? Pero mas malalim pa po doon, no? Kailangan ay involved sa pagmamahal natin sa Panginoon, yung buong pagkatao natin. What does it mean to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, no? Pag sinabing heart, our emotions and affections should be centered on God. Yung emotions natin dapat nakasentro sa Panginoon. Alam niyo po bang, pag sumasamba tayo, hindi lang emotions yan may intellect yan Kailangan naiintindihan mo yung kinakanta natin. At the same time, dapat isinasama mo yung emotions mo doon. That's how we worship God. Binigyan tayo ng emotions ng Panginoon. So kaya, kailangan, buong puso din nating sinasamba ang Panginoon, no? Say no to temptation. Ako, sabi nga natin, emotions yan, di ba? Dapat, kay Lord tayo bumibigay, hindi tayo bumibigay sa iba. Okay? To tell the truth rather than to tell a lie. Okay? Kailangan, totoo tayo lagi sa Panginoon. Yan yung with all our hearts. No matter how embarrassing, costly, or awkward in telling the truth. To maintain sexual purity. Kasama po yan, no? With all your heart. To choose to fail in exam rather than cheat and pass it. With all your heart yan, no? Ang pagmamahal natin. To deliberately obey God when at the crossroads of life, pag mamimili ka sa mga mahirap na pipiliin sa buhay, ano ang pipiliin mo? Dapat ang pipiliin mo, yung papunta kay Lord. To choose to forgive rather than retaliate or hide a hatred toward fellow men. Ano ba yung love the Lord with all your soul? Our deepest being, our identity belongs to Him. Ang soul po natin, yung inner man po natin. Ito, body to yung nasa loob talaga, yun yung soul natin. It is that part of us that feels the sorrow more deeply than the physical pain, no? Kaya po, with all your soul, pagka ikaw ay spending time in meditation, with all your soul yun. Okay? Ano pa? Sabi po ni Martin Luther, tingnan niyo po, ito maganda to. I have so much to do, marami akong gagawin, I have so much to do, that I shall spend the first 3 hours in prayer. Sa atin, minsan, di ba, baliktad, no? Pagka nagkakaroon ng problema, lumalayo sa church. Pabaliktad. Dapat, pag nagkakaroon tayo ng problema, lalo tayong lumalapit kay Lord. Lalo tayong lumalapit sa mga godly people. Di ba? So, hindi pa baliktad. Pag nagkakaproblema, lumalayo kay Lord. Naku po. Di ba? Ano pa? To treasure God in our hearts beyond anything. Si Lord. Di ba? Puro si Lord. Mabibingi talaga kayo sa akin, sa amin, pag nagpipreach. Kasi uulit-ulitin po natin yan. Ganito kahalaga yun. To thirst before God's heart beyond anything, everything, and anyone else. Kitang-kita po ni Lord ang puso natin. No? Tayo pwede tayong magtaguan. Pero si Lord, hindi tayo makakapagtago. God knows your heart. God knows your soul. God knows your mind. Ano yung mind natin? Ano yung mind? Our thoughts and decisions should reflect our devotion to Him. The mind is the seat of reflective consciousness. What is said of the heart is said of the mind. What is said of the mind is said of the heart. Parang ang paulit-ulit lang ito, di ba? The two are almost interchangeable. It is the mind where there is conscious knowing and conscious understanding. Kaya love the Lord with all your mind. To take every opportunity to learn and understand. Kaya po, wag natin kakatamaran yung pag-aaral ng Biblia.
Nako, attend po kayo ng Lectio Divina. Kasi may enjoy niyo po ang scripture. Okay, yun po yun. Sa Friday, no, 3 p.m., punta po kayo dito. Huwag po natin kakatamaran yung pakikinig. Kasi with all your mind yan eh. Ano pa? With all your strength. Strength is the physical ability, the capacity to do things. To obey God with all our physical energies. Ayan yung ibig sabihin ng love the Lord with all your strength. Okay? Alam niyo po ba, between 20 to 30 years old, we are at the height of our physical strength. 20 to 30, yung strength natin, yun ang pinakamataas, no? At pagdating nyo naman po ng 40 to 50, yan naman daw po yung height ng intellectual powers ninyo. Okay? Intellectual powers. So, may missing doon, no? Between 30 to 40, yan naman po yung transition ninyo between our physical strength and our intellectual maturity. Kalagitnaan po yun. After 50, it is more or less the gradual diminution na babawasan of everything except perhaps our wisdom, experience, and spiritual depth. Ibig sabihin, hindi na nawawala pala yung wisdom na nagbumula sa lahat ng inaral natin sa Biblia. At yung spiritual na lalim po natin, hindi na nawawala yun after 50. Pero yung lakas, nawawala na. So anong GTA po natin dito? Mga bata pa, kasi ako hindi na ako bata, no? Mga bata pa, mga kabataan at mga younger generation dito, no? Ngayon pa lang, habang kayo ay may lakas pa, gamitin ito sa Panginoon. Kasi, mawawala ito. Mawawala ito. Pero, dapat simulan na rin ninyo yung pagpapalago ninyo spiritually. Bakit? Kasi, pagtandaan ninyo, yan na lang ang matitira. Yan na lang ang gagamitin nyo para mag-serve kay Lord. Yan na lang gagamitin nyo para mag-express ng pagmamahal sa Diyos. So, wala eh. Kailangan talagang gawin. Pero, hindi ito nililimit. Lahat tayo, pwede pa rin magmahal sa Panginoon. Kahit anong edad, meron tayong expression. Hindi tayo mahuubusan ng paraan para mahalin ang Panginoon. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba si Lord? Dapat mahal mo si Lord. Oh, yung katabi mo ba may uban na? Ayan, iba ng pagmamahal kay Lord ang ginagamit niyan. Okay? Tingnan mo nga, yung kabataan ba yung katabi mo? O dapat nagmamahal kay Lord dyan, kasama yung physical. Okay, yung lakas, ginagamit dapat. Okay? Kahit na sumasakit na yung mga buto-buto, dapat naglilingkod pa rin kay Lord, no? Okay, meron pong, bakit ko binanggit siyang buto, no? Okay. Anong klase daw kayong buto? What kind of bones are you? Meron po dito, there are 4 main bones in every organization, in every church, okay? Ang unang bone ay the wish bones. Ano itong wish bones? Wish bones are wishing somebody would do something about the problem. Taga-wish na lang. Sila yung mga naghahanap ng ibang gagawa ng gawain, wag na lang sila. Wish bones pala yon. Ikaw ba ay wish bone? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba yung ayaw nang gumawa? Di ba? Yung iba na lang ang gumawa, no? Meron ka pang talent, may physical strength ka pa, pero ayaw mo na, no? Wish bones pala ang tawag dyan. O, pangalawang bone, the jaw bones. Okay, panga. Doing all the talking but not doing anything. Okay, may ganyan pa lang sa church, no? Sila yung mga maraming masasabi pero ayaw na mag-ambag. Okay? Kaya yung iba naman, ayaw na rin magsalita kasi ayaw na rin mag-ambag. Kasi wala nga sila i-aambag, di ba? Ayaw nila mag-ambag. Lahat kasi tayo may i-aambag, you know? Jaw bones yan. Puro salita na lang. Pero hanggang doon na lang. Ayaw nang gumawa. No? Ano pa? Number 3. The knuckle bones. Okay?
Those who knock everything. Tinitignan na, matibay ba to? Ano ba? Kine-question niya lahat. Laging nagre-reklamo. Naku, knuckle bones pala yun, no? Hindi na satisfy. Meron na. Naghahanap pa rin ng mali. May ganyan palang bones, no, sa organization. Hindi na satisfy. Ito pa, hindi na appreciate yung mga meron na. No? May ganyan pala. Okay? Ito yung pang-apat, and I hope and pray na ito dapat tayo lahat. Okay? The backbones. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Pwede po tayo magganito. Ano to? These bones, those who carry the brunt of the load and do most of the work. Ito yung mga silent workers. Work lang ng work. Work lang ng work. Okay? Hanggang hindi natatapos, hanggang hindi natutupad. Hanggang wala nakikita, work lang ito. Sila yung mga nasa backstage nga, di ba? Sila yung hindi nagre-reklamo. Gawa na ng gawa. Nabanggit ko nga kanina sabi ko, ang sipag naman ni Amiel, di ba? Sipag ni Amiel talaga. Pag wala si Myra, wala si nandun siya lagi. Lagi nakasupport sa mga kids. Di ba, no? Kaya nga, kakausapin ko nga sila Gusto na pumasok sa sa Messiah College Baka naman, di ba? Di ba? Scholar, pwede, di ba? Kasi backbone. Marami pong backbone dito sa church natin, Marami pong maaasahan lagi dito sa church natin, no? Sila yung mga prayer warriors, mga silent workers. Sila yung mga gagawa kahit hindi na a-appreciate. Hindi sila titigil hanggang hindi pa tapos. Sila yung mga unsung heroes that doesn't wait for things to happen. They make things happen. Kahit maliliit na bagay, may ginagawa, may inaambag lagi. Backbone. Napakahalaga po ng backbone, no? Para makatayo ang isang tao, no? Ako po, may problema ako sa backbone, Sa spine, di ba? Sa neck. Napakahalaga niyan. Nahirapan nga ako mag-aral, Kailangan puputol-putulin ko yan, Para, hindi sumakit yung likod, no? Napakahalaga ng backbone. Sa church po natin, I hope and pray na maging backbone tayo lahat, no? So, kahit na may mga matatanda na, di ba? Pero pag nagtutulong-tulong tayo, magagawa natin yung mga bagay na, mga amazing na mga bagay. Ang dami po natin gawain na kapila, di ba? Meron tayong EG. Bukas, nangangailangan po magbubuhat dyan, no? Tama po, Pastor Nina, no? Yung mga box po dyan, dadalhin po yan sa St. Michael para sa PGL. Sabi ko nga, dalhin ko na lang dito yung yung gano'n natin, no? May kaming stroller ba yan? Hindi ko na. May cart kami. Dalhin ko na dito para makatulong. So, mahalaga po yan. So, I hope and pray na maging backbones po tayo dito sa church, no? So, how do we show our love for God? Paano natin papakita ang pagmamahal sa Panginoon? Una, by worship, prioritizing God in our daily lives through prayer, reading His Word, and worship. Hindi lang po pag-awit ang pagsamba, by the way, Panalangin, reading His Word, even yung pagtulong, it's really part ng worship, no? Ano pa? Obedience. If you love me, keep my commands. Sabi po ni Jesus yan. So, ang totoong nagmamahal, sumusunod. Ano pa? How do we show our love for God? Trust, pagtitiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. And then, last, serving Him. Living for His glory and not our own. So, pangalawang point po, sa verses po natin, kanina po ay loving God. Pangalawa naman ay loving others as ourselves. Ang nakalagay po dyan, love your neighbor as yourself. No? So, paano natin pinapakita ang pagmamahal natin sa iba? Okay? Sa New Testament po, nagbigay po ng example o glimpse of how we show, or how they show our love, or their love to others. Sa Acts 2:44-45, ginawa po nila yan. All were together and had everything in common. Nagtutulong-tulong lagi sila. Kung ano ang meron isa, meron din ng lahat. Kung ano yung sobrang isa, nag-uumapaw doon sa kabila. Kung ano yung kulang, nabibigyan siya. Ano pa? They sold property to give to the needy. Yung church po noon, nag-aambag-ambag talaga sila sa nangangailangan.
Nako, pastor, napakahirap yata niyan ngayon. Sa ating context sa Pilipinas, di ba? Ano ba? Humihirap ang Pilipinas. Di ba? Hindi naman lumalaki ang sweldo, pero lumalaki ang bilihin. Lumalaki ang gastos. Paano namin ito i-apply, Lord? Pwede ba kami mag-ambag-ambag? Wala na nga maiambag. Diba? Kasi kulang. Para tayong Coke, di ba? Ano yun? Kung hindi Coke Zero, sakto. Para daw tayong sibuyas, pag hinati-hati mo na, may iyak ka na. Ganyan, yung sweldo mo, di ba? Paano natin i-apply ito bilang modern church? Doon po sa ating sobre ng tithes and offering, di ba? Pag nagbibigay kayo ng tithes, yun po yun. Pag nagbibigay ka ng offering, ina-apply nyo po yun. Pag nagbibigay ka sa benevolence fund, yun po yun. Pag nagbibigay ka sa mission, yun yun. At kung ano pa may others doon, di ba? Yun po ang isang application ng ginawa ng New Testament Church, nag-aambag-ambag sila. Yung benevolence fund, marami pong natutulungan yan. Pag may namatayan, okay? Pag nangangailangan, hospitalization, marami pong nakatutulungan yan. Hindi po natin kayang ibigay lahat, pero kapag meron kang ambag doon, you are aware and you are intentionally nagpa-participate ka doon. Okay? Ano pa? Pero hindi lang po yan laging pera. Lakas. Even po yung mag-suggest ka na magandang bagay, manalangin ka, mag-counsel ka, lahat po yan. Yung pagtulong mo physically, kasama po yan sa pag-a-apply ng loving others. Kahapon po, ako po kasi, hindi naman talaga ako mahawak ng pera namin. So, binibigyan lang po ako ni Lea, no? So, meron akong maliit na wallet. Hindi po yung ganitong wallet yung may zipper na wallet. Parang coin purse. Ano po yung mga ID tsaka mga cards. Tapos, may cash po doon. Yung cash na yun, matagal na nakatupi yun doon. Kasi hindi naman, pag nakakotse, may card naman, no? Kahapon po, nagamit ko po yun. Kasi, papunta po kami ng Acacia, dadaanan namin may patay. At yun daw ay bayaw nung isang minister na po namin noon, na babae. Tapos, yung nag-a-attend po doon sa kids ministry namin, tatay na yun. Sabi namin, sige mamaya tayo, tapusin mo natin ang ministry. After ng ministry, saka na po kaming, dadaanan kasi namin Talagang makiki-excuse ka doon So, sabi na, ano pong nangyari sa kanya? Kayo po yung asawa, kayo po yung nanay ni ganito, ganyan. So, 44 years old, namatay na siya, na-stroke. Siya nagtatrabaho. Walang trabaho yung pamilya. Maliliit pa yung anak. So, kawawa po sila. Kawawa po talaga sila. No? Tapos, ililibing dyan sa bandang, yung public cemetery po di sa Taguig. So, before pa pala yun, sabi ko, Lee, meron ka bang barya dyan? Pakihati mo naman to. Pakihati mo naman to. So, wala silang dala. Wala rin silang dala, no? So, talagang hindi po ako ng Panginoon. Hindi ko sila kilala, pero sabi ko, Lord, ministry to Kasama yung bahay, buhay, at bulsa. Binuksan ko po yung at yung matagal lang nakatupi doon na inilabas ko. Lumatag po ulit siya na inahihulog ko po doon sa abuloy. Maliliit na bagay na pwede nating iambag. At ang panalangin ko po, gamitin ni Lord yung acts of service namin at acts of love namin para mahipo sila, no? Mahipo sila. So, hindi po laging pera ang pwede nating iambag. Panahon, di ba? Ano pa ba? Kasi gifts, quality time, makipagkwentuhan sa kanila, alamin ang buhay-buhay nila, para alam natin kung ano ipapanalangin. Ganun po ang pwede natin gawin, no? Para ma-apply po natin ito. So, sino ang kapitbahay natin? Who is our neighbor, no?
Everyone. Ang lahat po ay kapitbahay natin. Our family, friends, co-workers, strangers, or even enemies. Yan po yung pinapamahal sa atin ng Panginoon. Yung enemies, no? Kagaya po ng ginawa ng Good Samaritan. Marami nang pwedeng tumulong dun sa binugbog di ba? Sa hinold up. Pero yung Good Samaritan pa ang tumulong. Yung pinaka-least na tutulong, siya pa yung tumulong. So sa atin, even yung mga hindi natin kasundo or hindi natin ka-close, pwede. Hindi naman po kailangang lahat o marami. Whatever you can. How do we love others? Hindi lang po pera, compassion and kindness, forgiveness, ano pa? Serving others, speaking life. Yun lang pag-encourage sa kanila. Alam mo, kaibigan, hindi ka pababayaan ni Lord. Alam ni Lord ang nangyayari sa'yo. Pagpapalain ka ni Lord. Kaya mo yan. Yung mga ganong salita na nakakapagdagdag ng encouragement sa kanila. Kasama po yan sa ating pagmamahal. And then, may connection po kasi ang between loving God and loving others. Ano po yung connection nito? Sabi po sa 1 John 4:20, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. Pag sinasabi nating minamahal natin ang Diyos, pero galit tayo sa kapwa natin, nagsisinungaling tayo. Hindi talaga natin mahal ang Diyos. Yun po yung katotohanan. Ang pagmamahal natin sa Diyos, pag nag-umapaw yan, mamahalin natin ang kapwa natin. Okay? Kaya po yung mga nagpapakitang tao lang na tumutulong sa mga tao, kunwari, politician, tapos sasabihin nila makadiyos sila, hindi po totoo yun Kasi, ang pagmamahal muna sa Diyos ang nauuna bago talaga nila mahalin ang kapwa nila. Okay? Our love for God should overflow into how we treat others. Nako, may nakikita ako mga video sa Facebook no? Nagpapa-picture kasi artista yung di ba? Yung kandidato. Tapos may papalapit sa kanya parang PWD na parang ganyan. Magpapa-picture din. Kung lumayo na siya. Tapos bigyan mo na lang ng jacket yan. Kilala niyo ba yun? May ganon, di ba? Yung bang ganon? Hindi totoo. Dapat totoo. Kasi ang pagmamahal sa Diyos magre-reflect paano natin tinatrato ang iba. Loving others is proof that we truly love God. So, conclusion na po tayo, no? Balikan na po natin ang ating mga natutunan ngayon. Ang panawagan po, mamuhay tayo bilang mapagmahal, may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa natin. Love is not just an emotion, it is an action. So gawin po natin ang pagmamahal, wag po nating sabihin. Jesus modeled perfect love through His sacrifice. Ito po yung magandang balikan lagi natin Kapag ka napapagod tayo o kaya merong naiiba yung ating pananaw sa pagiging Kristiyano natin. Ang lagi natin babalikan, ano nga ba ang ginawa sa akin ng Panginoon? Ito yung first love. Kunyari, nadi-discourage ka, ano bang ginawa sa akin ni Lord? Nagagalit ka, ano bang ginawa sa akin ni Lord? Na-offend ka sa kapwa mo, ano bang ginawa sa akin ni Lord? Alam niyo, ganyan din po ang paraan ko Mag-zoom out lang din ako. Handali, ano nga ba talaga yung totoong? Yung totoo. Ano nga ba yung pinakamahalaga sa Panginoon? Si Lord, ginawa niya ang lahat. So, minahal niya ako kahit sino pa ako. So, dapat mamahalin ko rin siya at mamahalin ko ang kapwa. When we love God first, loving others naturally follows. Amen po ba dyan? So, challenge po. Ask yourself, tanungin niyo pong sarili ninyo, am I loving God with all my heart, soul, and mind? Mahal ko ba talaga si Lord? Pangalawa, am I showing Christ's love to those around me? Talaga bang nakikita nila, nararamdaman ng ibang tao,
na ako ay Kristiyano, na ako ay sa Panginoon, na ako ay sumusunod sa Panginoon? Maganda pong mga tanong yan na dapat ay bigyan po natin ng solusyon sa ating mga buhay. I hope and pray na ipamuhay po natin itong greatest commandments po na ito, araw-araw sa buhay po natin. Bilang mga Kristiyano, ito po ang buhay natin, magmahal sa Diyos at magmahal sa tao. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa biyaya niyo, Lord, sa amin na sa kabila, Panginoon, ng aming mga hindi pagsunod, Lord, sa inyong kalooban, Panginoon. Kami, Lord, ay narito, Panginoon. Binibigyan mo ng chance. Binibigyan mo, Lord, ng chances, Panginoon. Para kami, Lord, ay bumalik sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin na pinakamahalaga sa aming buhay ay mahalin ka namin at mahalin namin ang kapwa namin katulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Maraming salamat po, Lord. Napaka-powerful ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na magawa namin ito, Lord, sa aming mga buhay. Na mahalin ka namin ng buong puso, buong buhay, buong lakas, buong isip, Panginoon. At Lord, yung mahirap na bagay para sa amin ay magmahal kami sa iba. Patuloy namin dalangin, Lord, na magawa namin ito. Ipaalala mo lang lagi, Panginoon, sa amin na ikaw nga, Lord, minahal mo kami sa likod ng aming pagkakasala sa inyo. Sa likod ng hindi kami karapat-dapat, Lord, ng pagmamahal. Pero napaka-radikal ng pagmamahal mo, Lord, sa amin na hindi namin, Lord, talaga maiintindihan unless natanggapin namin ikaw bilang unang nagmahal, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa pagmamahal na ito, Panginoon. Dalangin namin na magawa din namin yung selfless love, yung unconditional love. Ma-practice namin ito sa aming mga buhay, mga maliliit na bagay, Panginoon. Hindi mo naman hinihilingan kami ng malaki na hagad. Pero Lord, yung mga maliliit na bagay na intentionally kaming sumusunod, Panginoon, sa kalooban mo, ay ginagawa namin, Panginoon. Alam namin na makakaya namin ito, Panginoon. Hindi mo naman iutos sa amin ito kung hindi namin kaya, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Patuloy naming dalangin na pagkatiwalaan mo kami, Panginoon. Habang kami, Lord, na magtitiwala, Panginoon, sa inyo. Patuloy namin dalangin na pagpalain mo kami, Panginoon, habang binibless ka rin namin, Panginoon. Patuloy naming dalangin, Lord, na mamahal ka namin habang kami, Lord, ay minamahal mo rin, Panginoon. At mamahal namin ang kapwa namin habang minamahal ka namin, Lord. Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa lessons ng pagmamahal ng last Sunday at ngayon, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ma-apply namin ito, mapag-usapan namin, Panginoon, sa aming mga pagkain, sa aming mga pagtulog, sa aming mga pagkwentuhan, sa aming mga D-groups, Panginoon. Maalala namin, Panginoon, yung lessons na ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord. Ngayon, Lord, dalangin na namin yung aming mga activities. Ikaw, Lord, na magpala, Panginoon, sa aming PCL. Ikaw, Lord, na magpala, Panginoon, maghanda, Panginoon, sa aming Experiencing God Retreat, Panginoon. Ikaw, Lord, na mag-bless, Panginoon, sa Youth Fellowship na gagawin, Panginoon, this Sunday at next Sunday, Panginoon, dito sa SBC, Panginoon. At marami pang mga gawain namin, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga nagdi-D groups, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, yung mga dumadaan ng karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Hayaan mo na ang pagpapala mo at kagalingan, Panginoon, ay madama nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, kaginhawaan, Panginoon. Lord, maraming mga dumadaan na mga pagsubok sa buhay, sa family, Panginoon, ngayon, between parents and children, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang pumagitna, Panginoon, sa kanila. Ikaw, Lord, ang talagang magpaalala, Panginoon, sa mga magulang at sa mga anak, Panginoon, ng
pagmamahal, Lord. Protection naman, Panginoon, sila, Panginoon, habang namumuhay, Panginoon, sila, kami, Panginoon, habang namumuhay kami, Panginoon, at nagnanais na sundin ka, proteksyonan mo kami, Panginoon, ng iyong kamay na pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming pag-iwahiwalay, Lord. Ikaw ang patuloy na nagpala, Panginoon, sa amin. Hayaan mo, Lord, na ang biyaya mo, aming Diyos Ama, ang aming Diyos Anak, Panginoon, ikaw, Lord, ang siyang sumama, Panginoon, sa amin, Banal na Espiritu, sa aming pag-iwahiwalay at hanggang sa aming paglabas, Panginoon, dito. Dalangin namin ang pagpala mo, Lord, ay sumaamin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tumang namin dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless everyone. Pwede na po tayong magkamayan muna, magbatian po tayo, magkwentuhan ng sandali. See you po next Sunday.